Kabanata 1461. Nang marinig iyon, huminto sandali si Federico bago nginisyan, naiintindihan ko, guro. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin pagkatapos nito. Panipi, may naisip na siyang plano. Anuman, dahil naglagay si Gerald ng napakataas na bid, wala nang iba ang handang makipagkumpetensya sa kanya. Maging ang mga tagahanga ni Federico ay nakatingala rin kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang inaasahan na ang taong may hitsura na ito ay talagang pagmamay-ari ng ganitong pera. Ngayon na nasaksihan nila kung gaano siya yaman, ang ilan sa kanila ay kumikindat na sa kanya, desperadong sinusubukang makuha ang kanyang pagmamahal. Siyempre, kailan pa nagtrabaho ang gayong mga taktika kay Gerald? Alinmang paraan, habang ang pera ay malinaw na walang isyu para sa kanya, si Gerald ay hindi gastusin sa isang kapritsyo. Siya ay handa lamang na gumastos ng labis sa Heavenly Horsetail Whisk dahil nais niyang tanungin ang tagapag-ayos ng auction kung saan at paano niya nakuha ang kanyang mga kamay sa palace. Sa pamamagitan nito, hiniling niya na makita ang manager kapag natapos na ang kaganapan. Nang marinig iyon, agad na tumakbo ang tauhan ng serbisyo upang anyayahan ang tagapamahala palabas, at maya-maya pa lamang, isang matabang nasa katanghaliang lalaki na nagpunta sa pangalang Wafer ang lumabas. Pinahahalagahan ko ang iyong suporta, G. Crawford. Opisyal kang naging pinakamalaking benefactor sa aming auction. Mangyaring magkaroon ng aking card ng negosyo. Magalang na sinabi ni Manager Waferer. Hindi nais na talunin ang palumpong, nilaktawan ni Gerald ang mga kasiya siya at sumagot lamang, Manager Waferer, mayroong isang bagay na nais kong itanong sa iyo tungkol sa. Saan eksakto mo natagpuan ang Heavenly Horsetail Whisk? At paano mo ito nakamit? Panipi, kaya, una, dapat mong malaman ng husto na hindi kami pinapayagan na ibunyag ang naturang impormasyon nang hindi muna nakukuha ang pahintulot ng orihinal na may-ari. Gayunpaman, dahil nagbayad ka ng gayong premium na presyo para sa item na ito, sa palagay ko masasabi ko sa iyo ang isang bagay o dalawa, nakangiting tugon ng manager. Nang magsasalita pa sana siya, gayunpaman, biglang lumakad ang isang binata papunta kay Manager Wafer. Matapos saglit na tingnan si Terence at ang iba pa, may binulong siya sa tainga ng manager. Naghahanap ng sandali na natigilan, si Manager Wafer pagkatapos ay tumango bago sabihin. Naiintindihan ko. Pinapanood ang pag-alis ng binata, pagkatapos ay tumingin ulit si Terence kay Manager Wafer bago tanungin, kaya, ano ang sasabihin mo sa amin? Oo, tungkol doon, hindi ka dapat magmadali, tama. Kita mo, G. Crawford at G. Sherwin, isang kaibigan ko ay nagdala ng isang magarbong sa Heavenly Horsetail Whisk din. Sa nasabing iyon, nagbook na siya ng isang buong restaurant, iminumungkahi kong kumilos ako bilang isang tagapamagitan upang makilala at talakayin ninyong dalawa ang bagay na ito. Sino ang nakakaalam, pareho kayong maaaring gumawa ng mahusay na deal. Sagot ni Manager Wafer na ang tono ay iba na ngayon kaysa dati. Narinig iyon, madaling naintindihan ni Gerald na ang responsable dito ay alinman kay Federico o sa itim na nakasuot na lalaking iyon. Mula sa kung paano nagpatuloy ang mga bagay, marahil ay hindi magiging ganoon kadali para kay Gerald na kunin lamang ang Heavenly Horsetail Whisk kasama niya ngayon. Anuman ang kaso, halata na ngayon na kay Manager Wayfarer, si Federico ay mas mahalaga kumpara kay Gerald. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Master Crawford? Bulong ni Terence. Dahil inaanyayahan tayo, magiging bastos para sa amin na tumanggi ng walang wastong dahilan, hindi. Sa nasabing iyon, makipagkita tayo sa kaibigan ni Manager Wafer. Marahil ay, may doble pa namin ang presyo ng item na ito sa sandaling ibenta namin ito. Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Bagaman hindi maintindihan ni Terence ang sinusubukan ni Gerald, sinabi na ni Gerald ang kanyang isip, kaya wala nang masabi pa sa matanda. Habang sinusundan ni Terence si Gerald, nabigo siya na mapansin ang maikling, panunuyan ng ngiti sa mukha ni Manager Wafer. Ilang sandali pa ang lumipas nang dumating ang grupo sa pinakamaluho na silid, na matatagpuan sa itaas na palapag, sa Jenna Parlor. Totoo sa mga salita ng manager, ang buong restaurant ay tuluyang naempyado. Kabanata 1462. Pagkabukas ng pinto sa silid ay naglakad papasok sina Gerald, Terence, at ang iba pa. Ang pangalawang pagpasok nila, agad silang sinalubong ng paningin ni Federico na nakaupo sa main seat.
Isang malapad na ngiti sa kanyang mukha nang siya ay tumayo, sinabi ni Federico pagkatapos, "Bakit kumusta ka dyan, Tio Sherwin? Hindi ko inaasahan na makakasalubong ulit ako kaagad. Panipi, kaya't nasa likod ka ng lahat ng ito, Federico." Galit na ungol ni Terence. Ngayon, hindi na kailangang magalit, Tio Sherwin. Bukod sa nais kong muling alalahanin ka, tumawag din ako sa iyo ngayon dahil nais kong batiin at maabot ang aking pinakamasayang pagbati kay G. Crawford. Sagot ni Federico. Kasunod nito, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay bago umorder, ihain ang tsaa sa mga panauhin. Makalipas ang ilang sandali, isang waitress ang lumakad na may isang tiko sa kamay. Gayunpaman, sa kaagad na tinanggal ang takip ng teapot, isiniwalat na mayroon lamang pulbos ng tsaa sa loob. Ano pa, ang pulbos mismo ay amoy labis na hindi kanais-nais. Mula sa nag-iisa lamang, halata na sinasabi ni Federico na hindi sila karapat-dapat na makasama siya, sa kabila ng katotohanan siya ang tumawag sa kanila. Ano ang ibig mong sabihin dito, Federico? Ungol ng galit na teritoryo. Ha, ano ang maaari mong sabihin? Hindi ba kita iniimbitahan na kumuha ng tsaa? Ngini siya ni Federico. Maaaring maghintay ang tsaa, at may save mo ang iyong maligayang pagtanggap, sa paglaon. Kaya, Young Master Don, dumiretso lang tayo sa negosyo. Sabihin mo sa amin, bakit mo kami naimbitahan dito ngayon? Kahit na sinusubukan mong bilhin ang whisk-off sa akin, mas gugustuhin ko kung mas matalo mo ang paligid ng bush. Sabi ni Gerald habang nakatingin kay Federico. Matapos sabihin iyon, sinulyapan ni Gerald ang itim na nakasuot na lalaki, na nakaupo ng walang galaw sa tabi ni Federico, bago isiping, ang taong ito. Malamang siya ang pinakamalakas na nasasakupan ni Federico. Kaya't ikaw ay isang prangka na tao, G. Crawford. Nakikita ko. Sa tingin ko ay diretso ako sa puntong iyon. Kita mo, ang Heavenly Horsetail Whisk ay isang mahiwagang artifact na mahusay na magamit sa akin. Sa nasabing iyon, nais kong bilhin ito sa iyo, G. Crawford. Pinag-uusapan kung saan, mula pa noong bata ako, palagi kong nakukuha ang gusto ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo lamang tanungin ang manager Wafferer dito. Wala sa planetang ito na ako, si Federico Don, ay hindi makukuha kung nais ko para dito. Idineklara ni Federico na may isang mapangiti ng ngiti. Tama si Young Master Don. Sa pagkakaalam ko, bawat solong kahilingan na ginawa niya, sa loob ng lalawigan ng Jenna, ay ipinagkaloob, at walang sinuman ang naglakas loob na tanggihan siya. Anuman, dahil bago ka lang dito, iminumungkahi kong mag-focus ka sa pakikipagkaibigan sa Young Master Don. Bakit hindi mo simulan ng bagong pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagbebenta ng whisk sa kanya? Sabi ni Manager Wafferer, maaari kang managinip. Sagot ni Terence, galit na galit. Inaasahan na ni Gerald na ang Federico ay magiging wala sa kabutihan, at sa itsura nito, naibok ng tagapagmana ang buong restaurant upang mapagaan lamang ang proseso ng pagkuha sa buhay ni Gerald. Anuman, inaasahan ni Gerald na mangyayari ang lahat ng ito, kaya alam niya kung paano makitungo sa kanya. Sa gayon, dahil matatag ka tungkol sa pagbili nito, sa palagay ko wala akong pagpipilian kundi upang simulang talakayin ang presyo. Bakit hindi kami magsimula sa pagbibigay sa akin ng isang alok? Isa sa alang-alang ko kung ibebenta ko ito o hindi batay sa iyong sagot. Sagot ni Gerald. Sumasang-ayon ako dyan. Anuman, tawagin itong isang kutob, ngunit mula sa aking mga nakaraang karanasan, nararamdaman kong tiyak na hindi ka nasisiyahan sa aking alok. Sa katunayan, naniniwala akong iisipin muling sinusubukan kitang insulto. Alinmang paraan, ngayon na wala na sa daan, makarating tayo sa alok. Sa totoo lang, gusto ko kung gaano ka prangka, kaya bibigyan kita ng mukha at babayaran kita ng 10 beses sa aking karaniwang halaga ng alok. Sinabi ni Federico habang inilalagay niya ang isang sariwang nakaprint na $10 na perang papel sa mesa bago itulak ito patungo kay Gerald, isang nakakainis na ngiti sa kanyang mukha. Nang makita iyon, si Manager Wafer, na nakaupo sa gilid, ay hindi mapigil ang tumawa ng malakas habang iniisip niya, palaging ganito ang Young Master Don. Nakita ko na ito sa paglalaro ng maraming beses bago. Ang pagiging isang sikat at maimpluwensyang batang master sa lalawigan ng Jenna, sino ang maglakas loob na pukawin siya? Kudlit.
Sa totoo lang, ang sitwasyong ito ay lubos na nakapagpapaalala kung kailan ang isa pang mayamang negosyante mula sa outstation ay gumastos ng $7 milyong sa isang subasta upang bumili ng isang sinaunang vase. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang batang Panginoon ay kumuha din ng isang magarbong sa Florera. Matapos magamit ang parehong pamamaraan na kasalukuyang ginagamit ng young master doon kay Gerald sa huli, nakuha niya sa negosyante na ibenta ang vase sa kanya sa 50 sentimo lamang. Kudlid, naturally, ang negosyante sa huli ay ayaw na tanggapin lamang ang hindi patas na kalakal na ito. Bilang isang resulta, ang kanyang buong pamilya ay pinatay ng walang awa. Ito ay kung paano maaaring maging tunay na masama ang young master doon. Siya talaga ang demonyong hari ng lalawigan ng Jenna. Kudlid. Habang iniisip ni Wayfarer ang lahat ng ito, nakita niya na si Terence ay nagkakaroon na ng labis na pagkabalisa at galit. Nang makita iyon, hindi mapigilan ng manager na mahabag sila ng bahagya. Sa pag-iisip na iyon, nagsimula siyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang tagapayapa sa pamamagitan ng pagsasabing, "Medyo totoo lang, pinapayuhan ko kayong dalawa na tanggapin lamang ang kanyang alok." Pagkatapos ng lahat, talagang inaalok kanya ng 10 beses sa kanyang karaniwang halaga. Panipi, si Federico mismo ay simpleng nagsindi ng sigarilyo bago sabihin, "Tingnan, iwanan mo lang ang whisk, o mamatay ka lahat." Simple lang yan. Panipi, mula sa kung gaano siya walang malasakit sa kanyang malamig na tono, iminungkahi nito na ang pagpatay sa kanila ay kasing laking deal sa kanya tulad ng pagtulog o pagkakaroon ng pagkain. Kabanata 1463, kasunod nito, parehong tumawa ng malakas sina Federico at Manager Wayfarer. Kahit na ang waitress, na nagsisilbi ng pinggan, ay tila malamig lamang na nakatingin sa kanilang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang pag-target sa pamamagitan ng Federico ay katulad sa personal na pinili ng Diablo upang sumailalim sa isang napakalungkot na pagtatapos. Tiyak na nagbiro ka, young master Don. Hindi ka maaaring maging seryoso sa pagbili nito sa $10 lang, hindi ba? Sumagot si Gerald, hindi sigurado kung saan nakukuha ni Federico ang lahat ng kumpiyansang ito, dahil lang ba sa tabi niya ang itim na nakasuot na lalaki. Sinisiguro ko sa iyo na patay na seryoso ako tungkol doon. Wala nang higit pa, at walang mas mababa. Sabi ni Federico, magaling, sumasang-ayon ako sa ilalim ng isang kondisyon. Nakangiting sagot ni Gerald, sabihin mo, simple lang talaga, kung nais mo pa ring dumaan ang deal na ito, kailangan mo lang isakripisyo ang buhay ng mga miyembro ng iyong pamilya. Sa sandaling sumang-ayon ka sa iyan, ibebenta ko sa iyo ang Heavenly Horsetail Whisk sa halagang $10, tulad ng iyong iminungkahi. Iyon ay dapat na parang isang perpektong pakikitungo sa iyo, tama, Master Don. Sagot ni Gerald, hahaha. Alam mo, hindi talaga ako naniniwala kay Master noong sinabi niya sa akin noon na hindi ka isang ordinaryong tao. Ngayon, gayunpaman, malinaw kong nakikita kung ano ang ibig niyang sabihin. Medyo totoo lang, ito ay eksaktong dahil doon na nais kong bigyan ka ng mukha. Upang isiping pipiliin mong tanggihan ang aking mabuting kalooban sa halip. Magaling, kailangan ko lang muna magpakita ng dugo. Idineklara ni Federico nang mailapag niya ang kanyang tsaa. Sa pangalawang ginawa niya ito, biglang naglaho sa manipis na hangin ang itim na nakasuot na lalaki, naiwan lamang ang isang bakas ng itim na ambon. Bago pa makapagreaksyon ang sinuman, mabilis na kumawala ang ulap patungo kay Perla, at sa sandaling nasa likuran niya ito, muling nag-rematerial ang matandang lalaki ng walang babala. Nakatayo ngayon sa tabi mismo ni Perla, agad na hinawakan ng itim na nakasuot na lalaki ang leeg niya. Habang hindi gumalaw si Gerald ng 1 pulgada sa buong proseso, ang kinilabutan na si Perla ay sumisigaw ngayon, "G Lolo! Master, pakiusap iligtas mo ako." Tumatawa ng malakas, tumayo si Federico bago pumalakpak habang nakatingin kay Gerald ng may panunuyang mga mata habang sinasabi, "Kumusta iyon, G. Crawford? Inaasahan kong ngayon ay napagtanto mo na ang tanging dahilan lamang na humihinga ka pa rin ay dahil hindi ako nag-utos na papatayin ka. Sigurado rin ako na naiintindihan mo kung gaano kadaling tapusin ka matapos masaksihan ang kapangyarihan at kakayahan ng aking Panginoon ngayon lang. Sa nasabing iyon, alamin na ang iyong buhay ay nasa kamay ko na, gusto mo o hindi." Panipi, napagtanto mo na mayroong isang malawak na pagkakaiba sa pagitan namin na hindi mo magagawang mapagtagumpayan.
Sa nasabing iyon, mawala ka lang sa oras na ibigay mo sa akin ang wisp. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay hindi hihigit sa isang langgam bago ang aking napakalakas at talento na master na pinamamahalaang sanayin upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Dagdag ni Federico habang umiling-iling. Sa katunayan, paano kayong lahat ay walang kahihiyan? Sa tingin mo ba talaga lahat kayo mataas at makapangyarihan dahil lamang sa medyo mayaman? Sasabihin ko ulit, ngunit kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyong sarili, tanggapin mo na lang ang $10 at mag-scram pagkatapos ibigay ang Heavenly Horsetail Wisp sa Young Master dun. Kung hindi, talagang mamamatay ka sa lalawigan ng Jenna. Ininsulto si Manager Wafferer. Malinaw na sa kanyang paningin, si Federico ang totoong hari dito. Oh, nakuha ko ito ngayon. Kaya't kumikilos ka lamang ng walang prinsipyo dahil mayroon kang isang master na pinamamahalaang sanayin upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Humihingi ng pasensya sa pagsabog ng iyong bula, Young Master Don, ngunit naisaalang-alang mo ba kung ano ang gagawin mo kung ang Panginoon na iyong sinalaygan ng labis ay naging hindi kasing lakas na akala mo? Tanong ni Gerald. Ikaw, hindi kasing lakas. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Natatawang sagot ni Federico. Nako, alam ko ang sinabi ko. Sa katunayan, gamit ang parehong paghahambing na ginawa mo kanina, ipaalam ko sa iyo na sa mga mas malakas sa kanya, siya ang hindi gaanong mahalaga. Sabi ni Gerald na may kasamang tango. Maaari mo nang tigilan ang kilos, Gerald. Anong kalokohan? Sa palagay mo ay matatakot mo ang Young Master doon sa mga ganoong taktika. Habang napansin ko na ang iyong pagsasanay ay tumaas ng higit pa kumpara sa noong huli tayong nagkakilala ilang oras na ang nakakalipas, lumilitaw na ikaw pa rin ang tanga. Ngini siya ng itim na nakasuot na lalaki na sa wakas ay nagpas siyang magsalita. Oo, habang ang iba ay maaaring hindi alam ang tungkol sa iyong background, alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Kaya, tigilan mo na ang kilos. Ang hinihintay ka lang pagkatapos nito ay kamatayan pa rin. Dagdag pa ng matandang lalaki habang patuloy sa pagsakal sa leeg ni Perla gamit ang kanang kamay. Kabanata 1464, para sa taong ito natawagan lamang ang kanyang pangalan ng ganoon. Gayun din, iminungkahi ng kanyang tono na talagang alam niya ang tungkol sa nakaraan at background ni Gerald. Nagkakilala na ba tayo dati? Sa palagay ko ay hindi ko kilala ang anumang mga master na nagsanay upang makamit ang espiritual na paliwanag. Medyo gulat na sabi ni Gerald. Nang marinig iyon, kapwa ang itim na nakasuot na lalaki at si Federico ay agad na tumawa. Muli, tunay kang tanga tulad ng dati. Anuman, hindi ko inaasahan na mananatili ka pa ring kalmado kahit na inilantad ko ang iyong clunky na pag-arte. Alinmang paraan, nais mo bang malaman kung sino ako? Natatakot akong mabigla ka nang malaman mo ang tunay kong pagkatao. Sagot ng itim na nakasuot na lalaki na may tagumpay ng ngiti. Matapos tignan ng panunuya na si Federico, pagkatapos ay humarap si Gerald sa itim na nakasuot na lalaki na kasalukuyang kinukutsa niya. Tunay na wala siyang ideya kung ano ang nakakatawa. Anuman, habang ginamit lang ni Gerald ang kanyang banal na pangitain upang malaman kung sino talaga ang taong ito, na ibinigay kung gaano krudo ang kanyang mga itim na robe, hindi niya ito nagawa ng simple sapagkat hindi talaga siya mapakali upang magamit lamang ang kanyang banal na paningin, alang-alang sa taong ito. Kasabay nito, tumanggo si Gerald bago sinabi, ituloy mo, sabihin mo na sa akin. Ayos, kung ganon, mas mabuti na tingnan mo muna kung sino ako. Sagot ng itim na nakasuot na lalaki na may tawa bago dahan-dahang tinanggal ang kanyang hood sa kanyang ulo, na inilantad ang isang pamilyar na itim at puting mukha. Ito ang lalaking si Yin Yang na nakasalamuhan ni Gerald noong nakikipag-usap pa siya sa mga model. Matapos muling tumawa si Federico at ang matanda, sinabi ng matanda, sigurado akong hindi mo inaasahan na magkikita tayong dalawa sa ganitong paraan, ikaw ba, Gerald? Nagulat sa bigla kong muling paglitaw. Panipi, habang kumikislot ng bahagya ang mga talukap ng mata ni Gerald, natagpuan niya ang kanyang sarili na iniisip, sino ang maaasahan ko sa anuman dito? Pagkatapos ng lahat, personal kitang pumatay pabalik sa Everdare Forest. Kudlid, kung naalala niya ng tama, ang pangalan ng lalaki ay si Julian Laker, at lumitaw siya sa Fenderson Manor pabalik noong si Gerald ay nasa Salford Province pa rin. Kasunod nito, tinabihan ni Julian si Gerald hanggang sa Everdare Forest,
kahit na napapatay siya dahil kailangan ni Gerald ng dugo upang maalis ang Holy Fox noong panahong iyon. Upang isipin na siya ay talagang buhay pa rin. Ano pa, nakita ni Gerald na sinanay ng matandang lalaki ang kanyang mahahalagang chi habang namamahala din upang sanayin upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Gayunpaman, ang pinakanakakagulat na bagay ay ang katunayan na ang pagsasanay na aura na naglalabas mula sa katawan ng matanda ay hindi lakas sa loob ni ito ay mula sa isang lihim na pamamaraan. Hindi, ang aura na nilalabas niya ay ang purest form of essential chi. Hey, alam ko kung ano ang gusto mo tungkol sa, nagtataka ka kung paano pa ako nabubuhay ngayon, tama. Impyerno, sigurado akong naguguluhan ka rin kung paano ako napunta sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo na nagawang sanayin upang makamit ang espiritual na kaliwanagan, tama. Bilang isang katotohanan sa bonus, mayroon pa akong sariling titulo ngayon. Idineklara ng matanda, tumatawa ng mas malakas pa kaysa dati. Walang sinuman sa planeta ang maaaring maging mas matalino kaysa sa kanya sa sandaling ito sa oras. Sa totoo lang, nagsisinungaling ako kung sinabi kong hindi ako interesado malaman kung paano ka bumalik mula sa mga patay. Ano pa, na-access mo pa ang larangan ng pagsasanay. At narito naisip ko na walang normal na tao ang maaaring lumapit sa paghawak kay Jailer. Ano ang iyong kasalukuyang pamagat? Tanong ni Gerald na may tango, nakita itong bahagyang nakakatawa na ang isang patay na tao ay higit na may alam kaysa sa kanya. Tungkol sa kung paano ako nabuhay na mag-uli, ito ay sa pamamagitan ng lubos na swerte, sa totoo lang. Matapos mo akong patayin, biglang tumama sa aking katawan ang isang bolt ng kidlat. Wala akong ideya kung paano hindi ako kaagad na naglaho o naging abo, ngunit sa alinmang paraan, napapanatili ko ang pag-iisip ng aking kaluluwa. Hindi nagtagal bago ko muling maipagpatuloy ang buong kontrol ng aking katawan, at ito ay noong napagtanto ko na ang aking katawan ay sumailalim sa ilang mga abnormal na pagbabago. Panipi, sa nasabing iyon, ang tanging paliwanag kung bakit nabubuhay pa ako ay nagawa kong sumailalim sa nirvana reincarnation. Nakatutuwa ako na pagkatapos ng walang katapusang pagsasanay sa aking panloob na lakas sa nakaraan iniisip na nasa tuktok na ako ng mundo kasama nito tumagal ng isang bolt ng kidlat upang mapagtanto ko na maaari akong maging mas malakas. Alinmang paraan, nagawa ko ang lahat ng aking mahahalagang chi pagkatapos na masaktan, at naramdaman kong napakalakas sa oras na iyon ay halos tulad ng sumailalim ako sa pagkadyos. Sabihin sa katotohanan, nasasabik akong sabihin sa iyo ang tungkol sa lahat ng ito sa ilang sandali ngayon. Hahaha, paliwanag ni Julian. Narinig iyon, tumawa rin si Gerald bago sinabi, kaya naisip mong ang pagmamayari ng mahahalagang chi lamang ay sapat na upang maging karapat-dapat ka upang maging isang Diyos. Upang maging patas, wala akong alam tungkol dito sa oras na iyon. Hanggang sa huli pa nang makarating ako sa pakikipag-ugnay sa iba pa na nagsasanay din upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Kasunod nito, nalaman ko na isa ako sa kanila, at nasa paligid din iyon nang makuha ko ang aking titulo. Kita mo, ang mga may kakayahang magsanay upang makamit ang espiritual na kaliwanagan ay labis na espesyal at makapangyarihan. Sa pag-iisip na iyon, lahat tayo ay karapat-dapat sa pagkakaroon ng sarili nating mga pamagat, at ang sa akin ay ang Yin Yang Master. Panipi, Kabanata 1465, kaya, sa sinabi mo sa akin, masasabi kong ligtas na ikaw ay talagang isang maswerteng tao. Gayunpaman, bakit ang Yin Yang Master? Takang tanong ni Gerald. Ang mga pamagat ay karaniwang iginawad batay sa mga katangian ng tatanggap. Anuman, sa palagay mo pa ba ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Gerald? Kinutya ni Yin Yang. Hindi rin ako managinip tungkol dito. Sagot ni Gerald habang umiling. Maaari mong ihinto ang paglalagay ng kilos na iyon sa harap ko. Habang inaamin ko na napakalakas mo at may talento, batay sa dati naming nakasalubong, ipapaalam ko sa iyo na maliit lang ang bahagi ng mundo ang nakita namin noon. Sasabihin ko ito ngayon na ang totoong mga masters na kumokontrol sa mundo ay ang mga nagsasanay upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Sa kanilang malawak at malapit na walang kapantay na kapangyarihan at kakayahan, madali nilang mapangibabawan ang mundo kung nais nila. Bilang isang nakatutuwang katotohanan, alamin na mayroong kahit isang tao sa bawat bansa na nagsasanay sa kanilang sarili upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Panipi,
Anuman, kahit na isa na ako sa kanila at nabigyan ako ng pamagat ng Yin Yang Master na nagpapahiwatig na isa na ako sa mga nangungunang tao sa planeta, alam ko pa rin ang aking mga limitasyon. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng pagkakaroon ng pamagat na ito, nasa mundo pa rin ako bukod sa maging kasing lakas ng siyam na ranggo na Master. Sa pag-iisip na iyon, light years ako mula sa mga hindi kapani-paniwalang dalubhasang nangungunang Masters na nakakuha ng pamagat ng Chakra King. Paliwanag ni Yin Yang habang ang kanyang ekspresyon ay pansamantalang naging magalang sa pagbanggit ng titulong Chakra King. Kaya ang naririnig ko ay ang sinumang mas mataas sa siyam na ranggo na Master ang bibigyan ng titulong Chakra King. Sino ang naglalabas ng lahat ng mga pamagat na ito pa rin? Tanong ni Gerald, tuliro. Hahaha, hindi mo kailangang mag-alala ang iyong sarili tungkol doon. Anuman, sasabihin ko na ang lahat ay darating at nawala ng napakabilis at biglang, malalaman ko na sa lahat ng ito, hindi ko nagawang ibahagi ang kagalakan na ito sa iba, kasama ang alagad ko. Pagkatapos ng lahat, ang pagsasabi sa kanya ng lahat ng ito ay tiyak na mapupuno siya ng pagkabigla at pagkamangha. Ngunit narito ako, ibinabahagi sa iyo ang lahat ng ito, Gerald. Kung sabagay, iba ka. Panipi, ang sasabihin sa katotohanan, ikaw ay isang mabuting binata na hindi lamang may mabuting pagkatao, ngunit napakatalino ka din. Impyerno, mayroon ka ring kamangha-manghang base sa pagsasanay. Dahil sa lahat ng iyon, sasabihin kong medyo gusto kita. Gayunpaman, wala nang paraan palabas dito. Para malaman mo, ang ilang mga tao ay likas na isinilang na may masasamang kalikasan, at isa ako sa kanila. Bukod, hindi lang sa matagal na tayo nag-aaway laban sa isa't isa, pinatay mo pa ako dati. Sa pag-iisip na iyan, maaari mo lang akong kalabanan. Panipi, gayunpaman, dapat kong aminin na natagpuan ko na nakakaintriga at kastiya siya upang sabihin sa iyo ang lahat tungkol sa aking kamangha-manghang paglago at mga karanasan. Naghihintay ako ng pinakamahabang oras para sa isang pagkakataon na sa wakas ay masabi sa iyo ang lahat ng ito, alam mo. Kung sabagay, ako ay ganap na natalo, 1 taon lamang ang nakakaraan. Upang isipin na ang agwat sa pagitan namin ay magiging napakalawak sa susunod na magkita kami. Sabi ni Yin Yang habang nakayakap siya. Maaari mong isave ang pagtawa para sa ibang pagkakataon. Mayroon pa akong ilang mga katanungan na nais kong itanong. Para sa isa, dahil napakalakas mo na, bakit mo pinili na manatili sa tabi ng isang ordinaryong binata, si Yin Yang? Panipi. Sa totoo lang, inaasahan ng lahat na takot si Gerald matapos marinig ang talumpati ni Yin Yang. Kung tutuusin, sila ay mga mortal na kaaway. Sa pag-iisip na iyon, kahit na hindi siya nagpapanik, si Gerald ay dapat na kahit kaunti ay medyo kinakabahan. Sa kabaligtaran, si Gerald ay kasing cool ng pipino. Nakaupo pa rin na nakatawid ang kanyang mga binti. Nagbigay ito ng impresyon na si Gerald ay isang pinuno na nakikinig sa kanyang nasasakupang pag-uulat para sa tungkulin. Anong ugat? Naturally, nagalit ito kay Yin Yang. Labis na hindi nasiyahan sa pag-uugali ni Gerald, pagkatapos ay nginisya niya, tunay na nag-unlad ng mabuti sa iyong ugali at ugali, Gerald. Pagkatapos ng lahat, maaari ka pa ring manatiling kalmado sa aking harapan kahit hindi nagtagpo ng 1 taon. Bago pa magpatuloy si Yin Yang, itinaas lang ni Gerald ang kanyang kamay, ginambala siya bago sinabi, tama na ang chit-chat. Bilasan mo ngayon at sagutin ang tanong ko. Panipi, ang bata mo, paano mo pinangangahas na panatilihin mo akong pagrespeto sa bawat oras? Hulaan ko hindi mo seseryosohin ang aking mga babala hanggang sa banta kita, ikaw na makitid ang isipan na binata. Napakahusay kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang totoong kapangyarihan ng isang Grandmaster. Nagtatapos ang iyong buhay ngayon. Umungal na si Yin Yang nang pinakawalan niya si Perla, bago kaagad napakay kay Gerald at gamitin ang taktika ng kanyang espada. Ang mga paputok na tunog ay mabilis na sinundan habang ang isang kaguluhan ay ipinadala ang lahat ng mga mesa at upuan sa silid na lumilipad sa buong lugar. Sa mga baso ng alak at mga bintana ng restoran na nabasag mula sa napakalawak na puwersa, ang tanawin ay ginawang mas kilabot ng ang isang talam na kumikinang na lila at itim na ipinakita sa dulo ng daliri ni Yin Yang bago pinutok kay Gerald. Gaano lubos na makapangyarihan at nakakatakot. Ungol ni Terence habang nanginginig sa takot ang buong katawan niya. Gayunpaman, tulad ng pagtusok ng espada kay Gerald, bigla itong nawala. Ha!
Anong? Ungol ni Yin Yang na hindi makapaniwala habang nakatingin sa daliri ng espada. Ang kasanayang ginamit niya lang ay kilala bilang Soul Slasher, at ang pangalan nito ay medyo nagpapaliwanag. Hindi alintana, siya ay perpekto ang kasanayan, at wala sa kanyang pag-atake sa mga ito ay hindi kailanman napalampas bago. Nagtataka sa kung paano ko ito tinigilan. Walang pakialam na tanong ni Gerald. Panipi tuldok. Paano mo ito nagawa? Sumagot si Yin Yang na nakakunot ang noo, naramdaman ngayon na ang binatang ito ay hindi kasing simple ng paglarawan niya sa kanyang sarili. Si Gerald ay naging kalmado sa buong panahong ito. Medyo masyadong kalmado. Nakakakilabot na kalmado, kahit na. Kabanata 1466. Pagpili na hindi sagutin siya ng salita, ginaya lang ni Gerald ang ginawa ni Yin Yang ng mas maaga, upang magamit ang taktika ng espada, bago ituro ang isang random na direksyon. Bigla, ang silid ay nagsimulang manginig ng ligaw, na naging sanhi ng pagguho ng mga nakapaligid na dingding at nagsimulang gumuho pa. Kasunod nito, isang napakalaking tebak na kumikinang na lila at itim ang nagsimulang magpakita. Ang sobrang lakas ng proseso ng pagtawag na nag-iisa ay nagdulot ng malakas na hangin, at ang susunod na bagay na alam ni na Terence at Manager Wafer, na nakatayo sa gilid, ang mga sulok ng kanilang bibig ay dumudugo na dahil sa kung gaano talas ang mga talam ng hangin. Gayunpaman, masyado silang abala sa pagtitig ng malapad ang mata sa malakas na mukhang tibak ng ilaw bago nila mapansin na nasaktan sila. Tila napakalakas nito na hindi ito magiging kahabaan upang masabing madali nitong may bagsak ang buong restoran ng isang solong swing. Sa isang bahagyang kilos, ginawang pansamantala na wala ni Gerald. Kapag lumitaw ulit, ito ay maliit. Gayunpaman, habang ang espada ng ilaw ay bumaril sa mukha ni Yin Yang, sanhi ito ng isang tuloy-tuloy na agos ng dugo na tumulo sa kanyang kanang pisngi. Sa puntong ito, si Yin Yang ay humihingal na ng sobra habang nakatingin kay Gerald, ang mga mata ay ganap na nanlaki sa hindi makapaniwala. Anong? Ikaw, naging tao ka rin na sinanay upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Bulong ni Yin Yang sa sobrang takot. Ang nagawa lang ni Gerald ay ang pinakamataas na antas para sa partikular na magic art. Sa madaling salita, ang kakayahang malayang bawiin at palabasan ang espada ng ilaw. Ito ay isang antas na hindi kahit na si Yin Yang ay nakapag-master, ngunit si Gerald ay lumitaw na nagawa na nito. Huminga, ang kinilabutan na si Yin Yang pagkatapos ay nagtanong, kailan? Kailan mo nakamit ang espiritual na kaliwanagan? At kailan mo pinagkadalubhasaan ang Soul Slasher? Panipi, ilang araw lamang ang nakakalipas, na maging prangka. Tulad ng para sa Soul Slasher, natutunan ko ito ngayon lamang sa pamamagitan ng pagmamasid sa iyo. Habang naisip mong ikaw ay makapangyarihan sa lahat, ang iyong mga paggalaw ay matapat na mabagal at ang mga taktika na binulong mo ay hindi tahimik tulad ng nais mong isipin. Naririnig ko lahat ito, sagot ni Gerald na may mahinang ngiti. Panipi tuldok. Why ikaw? Nauutol na sabi ni Yin Yang nang umatras siya ng 2 hakbang sa takot. Ipinakita sa kanya ngayon ni Gerald kung ano ang tunay na pakiramdam ng malaking takot. Napagtanto kung gaanong gulo ang naruroon niya ngayon, kaagad na kumunot si Yin Yang bago si Gerald habang sumisigaw, "Mangyaring iligtas mo ang aking buhay, G. Crawford." "Hindi, senyor. Mali ako, nakatatanda." Panipi. Habang si Yin Yang ay hindi natatakot sa kamatayan sa nakaraan, siya ay labis na takot na mamatay ngayon. Pagkatapos ng lahat, natikman niya sa wakas kung ano ang pakiramdam na maging cream ng ani, isang taong nagsasanay upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Ito ay tulad ng isang mahalagang pangarap na natupad, at hindi siya handa na mawala ang lahat ng tama dito at ngayon. Matapos masaksihan ang lawak ng mga kasanayan at pag-unawan ni Gerald kung bakit naging kalmado siya sa buong oras na ito, alam ni Yin Yang na binugbog na siya ng binata sa bawat aspeto na posible. Ito ay tulad ng sinabi niya kanina. Ang puwang sa pagitan nila ay napakalawak. Gayunman, ang pinakamalaking kakulangan sa ginhawa ni Yin Yang ay nagmula sa katotohanang tinatrato niya ang kanyang sarili bilang kalaban sa buong panahong ito. Naiintindihan niya ngayon na ang tunay na kalaban ay si Gerald sa buong panahon. Tungkol naman kay Manager Wafer, tuluyan na siyang natigilan mula sa kanyang pagkabigla nang mapagtanto niya na si Yin Yang ay nakaluhod sa harapan ni Gerald. Napagtanto kung gaano katindi ang mga bagay ngayon,
ang manager ay agad na lumuhod sa harap din ni Gerald, nagmamakaawa, mangyaring iligtas mo rin ang aking buhay, G. Crawford. Si Federico mismo ay nakaharap sa isang makatarungang dami ng panloob na pakikibaka sa kanyang puso. Gayunpaman, dahil ang kanyang Panginoon ay talagang nakaluhod sa harapan ni Gerald habang nagmamakaawa para sa kanyang buhay, ganoon din ang ginawa ni Federico. Nang makita iyon, si Gerald, na nakaupo pa rin sa kanyang upuan, ay itinaas ng bahagya ang kanyang kamay, na tinawag ang isang tasa ng hindi nagalaw na mabangong tsaa dito. Matapos kumuha ng ilang paghigop, sinabi ni Gerald, tunay na hindi pa tayo nagkakilala. Yin Yang, anuman, hindi ko eksaktong masabi kung kailan ito nagsimula, ngunit sinimulan ko na itong magustuhan kapag kausap ako ng mga tao sa ganitong uri, ng pag-uugali at paggalang. Tiyak na mas masaya ako kung ang tatlo sa inyo ay nagsalita sa akin ng ganitong ugali mula pa sa simula. Panipi, Kabanata 1467. Mangyaring iligtas ang aking buhay, G. Crawford. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nakiusap kay Yin Yang habang nagpatuloy sa paghingi ng awa. Kahit na si Federico ay nagpatuloy din sa pagmamakaawa, siya ay sabay na nagtataka kung bakit ang isang tao na kasing edad niya ay maaaring maging napakalakas. Matapos maging alagad ni Yin Yang at pumasok sa larangan ng pagsasanay, natural na lumaki si Federico, at hindi madaling gawain para sa kanya na payag na isumite sa isang tao mula sa ilalim ng kanyang puso. Sa pag-iisip na iyon, mabilis niyang nakuha ang kanyang talino at nagsimulang isiping ang lahat ng ito ay simpleng kalokohan. Walang paraan na yumuko lamang siya, sa kapritsyo ng isang taong kaedad niya. Hindi ako kumbinsido sa lahat ng ito. Kahit na handa ang master na magkawtaw sa harap mo, hindi ko talaga ito matatanggap. Ako ay isang tunay na tao ngayon sa pamamagitan ng paggawa ng isang madiskarteng pagsungit. Markahan ang aking mga salita. Tiyak na babawi ako sa iyo para sa lahat ng isang araw na ito. Napaisip si Federico sa sarili. Sa pag-iisip nito bilang isang madiskarteng pag-atres, naging mas handa si Federico na ipagpatuloy ang pagsusumamo para sa awa. Hindi ko alintana na matipid ang iyong buhay. Kung sabagay, hindi ko man sinabi na papatayin ko kayong pareho. Sinabi ni Gerald habang tinitingnan niya sina Yin Yang at Manager Wafferer, na hinihimok ang pareho sa kanila na mag-angal ng malalakas na buntong hininga. Napagtanto na ang kanyang pangalan ay hindi tinawag, si Federico ay nakatingin lamang kay Gerald sa hindi makapaniwala. Tungkol sa iyo, naaalala ko na sumang-ayon ka na ipagpalit ang buhay ng mga miyembro ng iyong pamilya bilang kapalit ng Heavenly Horsetail Wreath. Habang totoo na ang isang tunay na tao ay dapat malaman kung kailan dapat gumawa ng mga madiskarteng pagsusumit, ang isang tunay na tao ay sumusunod sa kanyang mga pangako hanggang sa huli din. Sa nasabing iyon, ikaw at ang iyong buong pamilya ay mamamatay. Idineklara ni Gerald, panipi tuldok. Why ikaw? Ano? Nauutol na si Federico, ngayon ay kinilabutan na ng hindi masasabi. Hindi niya inaasahan na makakabasa ng isip si Gerald. Mabilis na umatras sa gulat, agad na nagsimulang ungol si Federico. Hindi. Mangyaring, huwag, panipi, gayunpaman, wala sa Gerald iyon. Nagbubulungan ng ilang taktika, pagkatapos ay itinuro ni Gerald ang kanyang daliri ng espada kay Federico. Kasunod nito, isang malakas na tibak na pulang dugo ang lumipad pakanan sa kinilabutan na tao, na kumpletong bumabalot kay Federico ng isang pulang-pula na ilaw sa sandaling ito ay makipag-ugnay sa kanya. Habang naisip niyang mamamatay na siya, maya-maya ay binuksan ni Federico ang kanyang mga mata. Tanging mapagtanto na nasa isang piraso pa rin siya. Buhay ako, ungol ni Federico, lubos na nagulat sa paglipas ng mga pangyayari. Napag-isip-isipan ni Federico kung ito ay isang maswerteng sitwasyon na katulad ng naranasan ng kanyang Panginoon. Sa pagsilaw ng kanyang katawan ng malakas na sinag ng ilaw, nagtaka rin siya kung sila ang dahilan kung bakit hindi siya napinsala ng kahit na katiting na pagpatay ni Gerald. Maaaring ito ay, siya ay tunay na isang alagad na pinili ng Diyos. Gayunpaman, mabilis na natigil ang kanyang mga pantasya nang marinig niya ang pagpapaliwanag ni Gerald sa isang walang malasakit na tono, huwag kang umasa. Naranasan ka lang ng sumpa sa dugo. Hanggat ang sumpa ay aktibo, ang sinumang magbabahagi ng parehong linya ng dugo na tulad mo ay magsisimulang mamamatay, isa-isa. Huwag mag-alala, ikaw ang huling mamamatay.
kaya't alagaan mo ang kaunting oras na natitira ka. Panipi, H.H. A. Ang sumpa sa dugo. Bulalas ni Federico. Ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap, isang matinding sakit na kaagad na tumagos sa katawan ni Federico. Tulad ng masakit na itim na bitik ay nagsimulang mabuo sa buong mukha niya, sa wakas ay nagsimulang pagsisisihan si Federico sa kanyang mga ginawa. Ang lahat ay naging maayos sa una, siya ay isa ng mayamang batang master, hindi ba? Bakit ba niya kinailangan pang mapuko ang taong ito? Basta, bakit? Sumigaw ang sumasakit na si Federico habang ang kanyang buong katawan ay sumabog sa isang madugong ulap isang split segundo mamaya. Habang ang madugong ulap ay nanatiling nakasuspine sa hangin, parehong si Yin Yang at Manager Wafferer ay tumulok habang ang isang malinaw na mensahe ay naitatak sa kanilang isipan at puso. Sinumang mangangahas na mapahamak si G. Crawford ay tiyak na mamamatay. Pagkalabas nito, agad na ipinagpatuloy ng Manager Wafferer ang kotoong habang nakiusap siya, mangyaring iligtas ang aking buhay, G. Crawford. Mismong si Yin Yang ay napalakas sa takot, hindi man lang makagalaw ng isang pulgada. Hindi pinapansin ang sandali lamang kay Manager Wafferer, pagkatapos ay lumingon si Gerald kay Yin Yang bago magtanong, ngayon kung gayon. Naaalala mo ba ang katanungang tinanong ko kanina? Tandaan mo. Kabanata 1468, sa panunood ng paulit-ulit na pagtango ni Yin Yang, sinabi ni Gerald na, ulitin ang tinanong ko noon bago mo sagutin ang aking katanungan. Galpang, pagkatapos ay nagbulungan si Yin Yang, titinanong mo ako kung paano ko nakuha ang aking titulo at kung bakit pinili kong manatili sa tabi ng Young Master doon. Pinahid ang pawis sa kanyang noo, pagkatapos ay idinagdag ni Yin Yang, katotohanang sinabi, nagawa ko lang malaman ang lahat ng ito sa kalahating taon pagkatapos ng pagsasanay upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. G. Crawford, alam mo bang ang mundo ay mas kapana-panabik at kamangha-mangha kaysa sa anumang naisip mo? Para sa mga nagsisimula, mayroong isang larangan hindi, isang buong mundo na maaaring tasahin ng pagsasanay na iyon upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Gayunpaman, dapat mo ring malaman na marami sa kanila ay piniling mamuhay at magtrabaho kasama ng mga regular na tao. Tinutukoy namin ito bilang pagsali sa lipunan. Panipi, pinag-uusapan kung saan, habang totoo na ang mga nakakakuha ng espiritual na kaliwanagan ay may malaking kapangyarihan at impluensya na madaling magamit upang makontrol ang kaayusan ng planeta, sa pagsisikap na mapanatili ang mga hindi mapigil na tao sa isang kontrol, isang magkasamang samahan na kilala bilang Ringmasters ng ang Obliteration ay nilikha. Nagsasalita tungkol sa Ringmasters of Obliteration, sila rin ang kumokontrol sa mga ranggo at pamagat. Sa nasabing iyon, ang mga nagsasanay upang makamit ang espiritual na kaliwanagan ay kailangang gumamit ng appraisal obsidian upang makumplito ang isang mahalagang pagsusulit na chi na magbibigay sa kanila ng kanilang marka. Panipi. Tungkol sa akin, kasalukuyang nasa yugto ako ng pagsali sa lipunan bilang isang tao na nagsasanay na makamit ang espiritual na kaliwanagan. Naturally, mayroon akong sariling mga makasariling dahilan para gawin ito. Paliwanag ni Yin Yang bago huminto sandali habang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Gerald. Anuman, magkakaroon ng isang seremonya sa ilalim ng lupa sa lalawigan ng Jenna sa mga susunod na araw. Mula sa mga narinig kong alingaw-ngaw, na ito ay dahil sa isang organisasyong hindi panggobyerno na natuklasan ang isang himala. Habang ang mga himala ay madalas na mapanganib, nakakaakit din sila. Sa pag-iisip na iyon, nagpunta ako dito mga 3 buwan na ang nakakalipas upang mailatag ang pundasyon. Pagkatapos ng lahat, sinasabing kabilang sa mga himala, mayroong ilang mga mahiwagang artifact na may kakayahang sirain ang mundo. Idinagdag ni Yin Yang, na nagsasaad ng lahat ng alam niya nang walang itinatago. Naturally, tiniyak ni Gerald na bigyang pansin ang lahat ng sinabi ni Yin Yang. Tunay na marami siyang natututunan ngayon, at napagtanto niya ngayon na ang ibinahagi sa kanya ni Peter at Zyla noon ay ang dulo lamang ng malaking yelo sa mundo ng mga nagsanay upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Anuman, siya ay nakakataas ngayon ng mga belo ng mga misteryo. Habang iniisip niya ito, naalala niya si Pedro na nagsasabing mayroong malaking problema sa kanyang lolo. Nagsanay din ba ang kanyang lolo upang makamit ang espiritual na kaliwanagan? Kung iyon, ang kaso, pagkatapos ang lahat ng nangyari hanggang sa puntong ito ay nagsimulang magkaroon ng mas maraming kahulugan.
Sa ilang kadahilanan, napagtanto na tila nakapagpapasakit sa puso ni Gerald na lalo niyang iniisip ito. Nakita ko, anuman, kung naaalala ko ng tama, ang pangalan mo ay Julian Laker, tama? Casual na tanong ni Gerald. Ito ay, G. Crawford. Takot na sagot ni Julian. Kaya, dahil may pag-ibig kang mabuhay at alam kong hindi madali para sa iyo na makarating sa kung nasaan ka kasalukuyang, binibigyan kita ng pagkakataon na akitin ako kung bakit hindi kita dapat pumatay ng tama ngayon na. Gawin itong mabilis, sabi ni Gerald. Kung papayagan mo akong mabuhay, kung gayon ako, si Julian Laker, ay susundan ka at magiging alipin mo. Handa akong gumawa ng kahit ano para sa iyo bilang kapalit ng iyong kabaitan at kabutihang loob. Nakita ko ang mga pagkakamali ng aking mga paraan. Talagang mayroon ako. Sagot ni Julian nang agad na siyang magsimulang kumubli muli. Tunay na kinilabutan at napuno ng matinding paggalang at kabab ang loob kay Gerald, lahat ng sinabi ni Julian ay katotohanan. Kung sabagay, ang pagsasabi na si Gerald ay mas nakakatakot ngayon kaysa sa isang taon na ang nakakalipas. Walang magandang wakas na matagpuan sa pamamagitan ng pagpili na kalabanin siya. Napakahusay, sabi ni Gerald na walang pakialam. Habang hinuhugas si Julian, ang kinilabutan na manager Wafferer ay nagsimulang kumubkob muli pati na rin siya ay nakiusap, handa akong maging iyong alipin din, G. Crawford. Bilang tugon, simpleng gumanap ni Gerald ang ulo ng manager Wafferer. Oh, sino sa tingin mo kahit sino ka? Talaga bang naiisip mo na karapat-dapat ka upang manatili sa tabi ko? Panipi. Hindi. Mali ako sa paglabas ng linya. Patawarin mo ako. Sigaw ng tagapamahala na kinilabutan ng malaking takot. Natutuwa akong napagtanto mo iyon. Anuman, hindi mo pa rin sinasagot ang aking katanungan. Paano mo nakamit ang iyong mga kamay sa Heavenly Horsetail Wreath? Tanong ni Gerald. Hindi nang ahas na itago ang anumang bagay mula kay Gerald, mabilis na sumagot si Manager Wafer, ibinigay ito sa akin ng isang mag-aaral. Habang napagtanto ko na ang item ay may mahusay na halaga pagkatapos ng pagkakaroon ng isang tao na suriin ito, tinanong lamang ng mag-aaral ang $300,000. Sa totoo lang, hindi ko maisip na magbayad sa kanya ng $3,000,000 kung hindi pa siya naging matigas ang ulo sa presyong iyon. Panipi, isang mag-aaral, alam mo ba ang tungkol sa kanya? Tanong ni Gerald na nakakunot ang noo. Sandali na natigilan nang marinig niya ang katanungang iyon. Mabilis na kumalas dito si Manager Wafer bago sumagot, Aba, sa oras na iyon, gusto kong malaman kung paano nagawa ng bata na makuha ang kanyang mga kamay sa mahiwagang artifact din. Sa pamamagitan nito sinabi ko, nagpadala ako ng isang tao upang itago siya sa lihim. Mula sa kung ano ang pinamamahalaang makatipon, ang pangalan ng mag-aaral ay Yul at siya ay isang pang-4 na taong nakatatandang nag-aaral sa Jena Province University. Siya rin ay nasa pangalawang klase ng kagawaran ng ekonomiya at pamamahala. Bagaman hindi gaanong magawa ang kanyang pamilya, tila siya ay isang matapat na tao. Panipi, Yul, bumulong si Gerald bilang isang plano na nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kabanata 1469. Si Master Ghost ay palaging isang kalmadong tao na may kapansin-pansin na kakayahang hulaan ang hinaharap. Sa pag-iisip na iyon, imposible para sa kanya na pumili lamang na magtapon ng isang napakahalagang magic artifact na tulad nito. Ngunit ano ang maaaring maging intensyon niya ay, habang pinag-iisipan ni Gerald, si Zenny, na natahimik sa buong panahong ito, sa wakas ay nagpas siyang sabihin. Maaari bang may sasabihin sa amin si Master Ghost, Gerald? Ito ba ang kanyang paraan ng paghingi ng tulong? Panipi. Nodding bilang sagot, pagkatapos ay sumagot si Gerald, inaako ko. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang malapit na perpektong kakayahang hulaan ang hinaharap, malamang na nahulaan na niya na hinahanap natin siya. Sa katunayan, hindi ito magiging kahabaan upang sabihin na alam na niya kung kailan tayo darating upang makuha siya. Bakit pa niya papayagan ang kanyang minamahal na palas na magtapos sa auction na sa mga nakaraang araw? Anuman, dapat muna tayong magtungo sa Jena Province University. Kapag nahanap na natin si Yul, tatanungin namin siya tungkol sa alam niya. Panipi, nag-aaral din ako dati sa universidad na iyon, Master. Bakit hindi kita samahan dyan? Sigurado akong ang pagkakaroon ng isang tao sa iyong tabi ay magiging mas maginhawa para sa iyo pa rin. Mungkahi ni Perla, mayroon kang magandang point.
Magaling. Pagdating sa Jena Province University, napaisip ni Gerald ang kanyang nakaraan. Ito ay isang bagay na nangyari anumang oras na siya ay pumasok sa anumang campus. Anuman, 3 taon na mula nang nawala si Mila. Iyon din ang simula ng lahat ng ito. Sa kabila nito, ngayong nasa loob na siya ng ibang pamantasan, nararamdaman na nangyari ang lahat kahapon. Gumana ang paraan ng ganoong paraan, lihim na nadulas kung ang isa ay hindi pa handa para dito. Nang makita ni Perla na sumusunod kay Gerald sa paligid ng campus, na malalim ang iniisip niya, nagpasya siyang huwag itong abalahin. Sa halip, pinili lamang niyang magtungo sa Department of Economics and Management upang hanapin si Yul. Si Gerald mismo ay nagpatuloy sa paglibot sa campus. Tulad ng iniisip niya na lahat ng mga pamantasan ay mukhang pareho o kulang sa pareho, bigla niyang narinig ang isang tao na sumisigaw, "Tingnan mo." Sa sandaling iyon, isang malaking saranggola ang lumilipad mula sa langit, at diretso ito patungo kay Gerald. Ang mga bagay na tulad nito ay hindi bihira kapag lumilipad ng saranggola. Pagkatapos ng lahat, nang walang hangin, ang mga kite ay mabilis na bumababa, at walang tunay na paraan ng pagtigil sa ganoong mangyari. Anuman, ang batang babae na tumawag kay Gerald ay lilito na pinalilipad ang saranggola kasama ang ilang mga kaibigan niya, at ngayon ay galit na galit silang sinusubukang babalaan tungkol kay Gerald tungkol dito. Hindi na kailangang sabihin, napansin ito ni Gerald na halos kaagad. Dahil nasa malalim pa rin siyang pag-iisip, hindi niya inisaalang-alang ang kanyang mga aksyon at nagtapos sa pagturo sa saranggola. Bago ito sumabog habang nasa langit pa rin ito. Sa oras na ang saranggola ay nahulog sa lupa, wala itong iba kundi ang mga abo. Nang sa wakas ay nakarating ang mga batang babae kay Gerald, agad nilang sinisigawan ng parehong balisa at galit na galit nang makita ang kalagayan ng kanilang saranggola. Kailangan ba talaga nito? Hindi ito tulad ng kusa nating ginawa. Bakit mo kailangang sunugin ang ating saranggola? Sigaw ng isa sa mga babae. Sa 4 na batang may buhok na buhok sa pangkat, na lahat ay pantay na payat at kaakit-akit, 3 sa kanila ang galit na nakaturo sa kanya. Ang pang-4, mula sa nakikita ni Gerald, ay tila higit na nasa tahimik at damir na panig. Kahit na, may halata pa ring mga pahiwatig ng pagkabigo sa kanyang mukha. Anuman ang kaso, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nagbubuntong hininga sa loob bilang isang paumanhin na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ang dahilan kung bakit ginusto niya ang pagsilang ng kanyang mahahalagang chi. Pagkatapos ng lahat, kung hindi niya sinasadyang ginamit ito, palaging may potensyal na hindi niya sinasaktan ang iba. Pagkalabas nito, mabilis na sumagot si Gerald, "Hindi ko sinasadya. Humihingi ako ng pasensya. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo sinasadya? Malinaw na sinasadya mong sunugin ang aming saranggola dahil lamang sa halos tama ka nito. Gaano ka kakanyan?" Ganting sagot ng ibang babae. Sa itsura nito, nakatuon ang pansin nila sa pagpunta kay Gerald kanina na hindi nila talaga nakita kung paano napuksa ang kanilang saranggola. Sa pag-iisip na iyon, sinusunog ni Gerald ito tila ang tanging lohikal na conclusion batay sa kasalukuyang kalagayan ng saranggola. Sa nakikita ni Gerald, hindi rin sila tumanggap ng iba pang paliwanag. Sa pag-iisip na iyon, sinabi ni Gerald pagkatapos, "Tingnan mo, susunurin kita para dito." Tulad ng sinabi niya na, isang matikas at mukhang batang babae, na dating nakatayo sa gitna ng grupo, ay nagsimulang paikot-ikot ang tali ng saranggola. Gayunpaman, hindi niya napansin ang isang butas ng hukay sa oras at natagpuan ang sarili na mapanganib na nakasandal. Kabanata 1470. Pagkakita niyon, agad na hinawakan ni Gerald ang baywang ng dalaga bago siya tinulungan. "Diyos ko, ano ba ang ginagawa mo? Sinasamantala mo ba talaga si Zyriel sa harap mismo ng ating mga mata?" Sigaw ng mga galit na babae. Upang isipin na siya ay napakadereng sa publiko, at sa harap ng mga ito, walang mas mababa. Hindi ito ang iniisip mo, Xavier." Sinabi ni Zyriel, umaasang pipigilan ng kanyang mga kaibigan na magsabi ng anumang hindi kinakailangan. "Hindi na kailangang matakot, Zyriel. Narito kami upang ipagtanggol ka. Anuman ang kaso, tumatawag ako ngayon upang bayaran ng batang ito ang ginawa niya." Sinabi ni Xavier habang ang kanyang galit na mga kaibigan ay nagkakaisa laban sa kanilang karaniwang kaaway. "Nagkamali ka lahat. Paimpol niyang pinipigilan akong bumagsak ngayon lang.
Mayroong isang butas ng hukay doon, kita nyo. Paliwanag ni Zyriel. Panipi tuldok. Ha! Sagot ng kanyang mga kaibigan, nagulat ang lahat nang marinig iyon. Matapos mapagtanto kung ano ang totoong nangyari, lamambot ng bahagya ang kanilang mga titig. Si Zyriel naman ay natagpuan ng kanyang pamumula ng bahagya habang nakatingin kay Gerald. Makalipas ang isang maikling sandali, sinabi ng isa sa mga batang babae. Kahit na, kailangan pa rin niyang makabawi para sa aming nasunog na saranggola. Sinabi ko na humihingi ako ng paumanhin. Sagot ni Gerald na may nakangiting ngiti. At sa palagay mo ay aayos ang mga bagay sa isang simpleng paghingi ng tawad. Sagot ni Xavier habang nakabros. Nakahawak sa manggas ni Xavier, tinanong ni Zyriel, ano ang ginagawa mo pa, Xavier? Zyriel, ikaw, sa lahat ng mga tao, dapat mong malaman kung gaano kamahal ang saranggola na iyon. Pagkatapos ng lahat, ginawa ito ng mga dekalidad na materyales. Anuman, kung gaano kamalinaw ang pananamit, ipinapalagay kong magiging mahirap para sa iyo na umubo ng $250. Gayunpaman, tinulungan mo si Zyriel ng mas maaga. Mabuti, bakit hindi namin ito gawin? Isinasaalang-alang na tinulungan mo siya, kakailanganin mo lamang na bumili ng bawat isa sa amin ng isang tasa ng milk tea bilang kabayaran. Kumusta iyon? Tanong ni Xavier. Walang problema. Nakangiting sagot ni Gerald habang ang iba pang mga batang babae ay nagyaya at nagpalakpakan. Sa madaling panahon, lahat ng apat na mga batang babae ay may hawak na isang tasa ng milk tea sa kanilang mga kamay. Nang malapit na silang umalis, gayunpaman, tinanong ni Xavier, speaking of which, anong pangalan mo? At mula saang departamento ka? Panipi. Nang walang dahilan upang maitago ito, simpleng sagot ni Gerald na, ako si Gerald. Gerald Crawford. Panipi. Kopyahin mo yan. Gayun din, para malaman mo lamang, ang isang tasa ng gatas na gatas ay hindi piputol nito. Sa susunod na mabangga ka namin, hiling kami para sa kahit isang gamot pa sa iyo mula sa gatas. Sa nasabing iyon, maaalala kita. Sabi ni Xavier habang kinaladkad palayo ang mga kaibigan. Naturally, hindi iyon naging problema para kay Gerald. Si Xavier ay tila hindi nagpapahirap sa kanya ng mga bagay. Sinabi sa katotohanan, natagpuan niya ang mga ito na medyo nakaka-interes. Ngayon na napagtagumpayan ang isyong iyon, naalala ni Gerald na mayroon pa siyang mahahalagang negosyo na dapat puntahan. Sa pamamagitan nito, mabilis siyang nagtungo sa Department of Economics and Management. Sa kanyang pag-alis, gayunpaman, hindi niya napansin na si Zyriel ay patuloy na bumabalik upang tumingin sa kanya paminsan-minsan. Pinapanood ang kanyang figure na dahan daw ang nawala, si Zyriel ay nabalik sa realidad nang biglang sumigaw si Xavier, Zyriel. Nagulat, pagkatapos ay sumagot siya, ha? Ano ang nangyayari? Panipi, alam mo, napansin ko na medyo matagal ka nang kumikilos ngayon. Habang masaya ka lahat bago ito, medyo nahihiya ka na simula nang mabangga mo ang batang iyon. Impyerno, namumula ka pa rin habang nakawin mo ang tingin sa kanya ilang segundo lang ang nakakalipas. Hindi ka pa nakakaunlad ng damdamin para sa kanya dahil lamang sa pagyakap niya sa iyo ngayon lang, di ba? Hindi makapaniwalang sabi ni Xavier. Hindi yon ang kaso. Basta, nang makita ko siya kanina, ungol ni Zyriel, nag-aalangan na kumpletuhin ang kanyang pangungusap. Ipagpatuloy mo, sagot ni Xavier habang siya at ang iba pang mga batang babae ay balisa sa paghihintay kay Zyriel upang matapos ang kanyang pangungusap. Mahirap sabihin, okay, narito, naaalala ba ninyong mga batang babae nang makipag-usap tayo sa manghuhula na halos kalahating taon na ang nakararaan? Panipi,